Well, I'm sure you've obviously had a very busy past couple of days, Sen, ano? At nahirapan ba kayong bitbitin lahat ng mga box ng dokumento at milya-milya at toneladang ebidensya nung nag-file kayo ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo? Well, yung mga documents na yan talagang matagal naka-store yun. At alam nyo, yung konting background. Yes, please. Nung nakuha ko yung mga dokumento na yon, eksakto nag-i-impake na kami nun for end of term noong 2019. Okay. Kaya hindi ko siya nasimulan mabasa o mapag-aralan until nung pandemic na, nung nag-sort na kami ng mga supply ng mga sa bodega. Right. Tapos doon ko nakita yun na meron nga pala kami na request. Tsaka syempre may time kayo dahil pandemya. Pandemic. Kaya noong 2021, for some reason talaga i-dispose na lahat yun eh. Nakita namin yung mga ganon. Fortuitous. So almost 200 contracts. Grabe. Nung pamilya nila, tatay at kapatid ni Bongo sa DPWH. Kaya talagang kumbaga prima facie case siya. Sinuyod din nyo yan isa-isa, Sen? Yes. Grabe. Ito, nakita nyo naman dun sa ating footage. That's partial lang yata yung dinala ninyo, no? When you filed, that's just partial. Yes, from kasi, what I understand. Oo, kasi meron pang mga nakuha after nung 2019 nung nakuha ko yon, may mga additional contracts pa na pumasok. Flood control ito. And these are, kumbaga, like you mentioned, prima facie talaga siya. Nandun yung mga pangalan, nandun talaga yung mga kamag-anak. Pirmado talaga. Grabe. Pati mga SEC documents, kasi COA documents. Right. So talagang certified true copies. Nagkaroon ng time talaga. Ako, Sen, I'd like to acknowledge lang, siyempre si Senator Trillanes po ang nagsampa sa ICC, no? Yes. Right. Marami kayong time, pero marami din kayong katulong. Nakita ko doon sa video kanina, si Atty. Robles, tama ba ako? Si Atty. Robles po ba yun? Yes, yes. The famous Atty. Robles, Chad Robles, kasi lagi ko, pag ako'y nag-goggles yun ang tinitignan ko. Napaka-credible talaga. Yes. So ito pong partnership nyo, ibig sabihin, yung voluminous legal cases na yung pinafile, ito po, may katuwang kayo. Paano po ba ang isang Senator Trillanes gumagawa ng ganyang klaseng preparasyon? Pag sinabi nga, pag ginawa ni Senator Trillanes, polido eh. Paano po yung preparasyon dyan? So lahat may kami mga research teams, tapos legal team. Ito nga si Atty. Robles, since 2003 pa nung OPOD siya na nag-defend sa akin. Shout out sir, magandang hapon. Lahat ng cases ko mga lumagpas na ng siguro almost 40 yan. Nung panahon ni GMA hanggang so siya lang nag-defend ng lahat at so far wala pang talo. Yun. Maganda ron. Then siya rin nag-prepare ng mga ibang mga pang-offense naman bilang defense. So same advocacies kumbaga kayo. Yes. So then itong mga researchers, so kinukulit yan, then tinitingnan natin kung ano yung mga butas sa mga crimes na ginagawa. Then pag na-compile na yan, titignan natin yung batas kung talagang yung mga specific na violate, then we file it. Kumbaga para talagang pag humarap, na tayo. Preparado. Pulido na. Kumbaga, So Sen, para pala kayong ICC. Bago kayo magsampa ng kaso, dapat may high probability ng conviction. Di ba? So hindi siya hausyaw. Hindi hausyaw. Kasi alam nyo, mahirap kang humarap at masira ka sa publiko ng masusunod ka. Yan. Tama naman. Especially with accusations this grave. Yes. Diba? Hindi naman pwedeng basta-basta lang tayo nag-aakusa, basta-basta lang tayo nag-sisling ng kung ano-anong mga allegations. Sino ba yung Wala naman ako. Ay, grabe. Grabe naman. Tapos, di ba, meron mga naapektuhan yung buhay, nade-derail yung career. Wala naman ako. Pero Sen, sabi ng mga may mga nag-comment na hindi naman daw kay Senator Bongo yung yung CLTG, sabi niya daw yan, chicken lomi to go daw yun. Pero in all seriousness, Senator. So, ano naman yung mga pinapahayag ni Senator Bongo na meron daw kay mga financier?
Siyempre gusto nating linawin yan. Sana all. Pwede mo naman pakilala sa amin yan, Sen. Alam mo, yun nga, no? Yung buong press con niya na yun, he was supposed to respond dun sa aking allegation. Correct. Pero ni isang word dun sa buong press con na yun, na binasa niya all throughout, wala to address it. So, ang ginawa niya, nagtapon siya ng kung ano-anong diversion, smoke screen. Kaya sabi ko hindi ko na lang i-address yan. Kasi ultimately, ito yan, bottom line, 6 years sila in power. Diba? Kung meron akong ginawa na illegal, nako talagang sinuyod nila lahat ng transaksyon. Actually. Wala naman sila nakita. No? They didn't file even a single na case ng corruption. And it wasn't for a lack of trying, I'm sure. Yes. Talagang I'm sure it wasn't for a lack of trying, no? inalughog nila lahat, walang nakita. Kaya ngayon, yung sinasabi niya ngayon, ang throwback na ibabalik mo lang sa kanya na question is, bakit hindi mo fina-file? Ako, meron akong allegation, andito ako sa ombudsman, final ko. So dapat siya put up or shut Doon up. din. Meron ba siyang attempt, Sen, na mag-reach out sa'yo? Yun. Uy, uminit na. Yan. Easy. Binilang ko nga yung ilang beses nag-reach out. 5 beses nag-attempt. Wow! 4 na emisaryo na pinadala. So maliwanag yung mensahe ng mga emisaryo. Willing siya magbayad ng pera. Wow. May isa ang sinabi, sky is the limit. Sky is the limit. So, sky is the limit. Kaya sa limit. Hindi yan kasya sa Gcash. Sky's the langit. Then yung isa, yung sky is the limit, in-specify pa, nagbigay pa ng ballpark. Wow. So medyo mabigat. Congressman tayo emisary dyan. Then May ang huling na episode na 4 alas. Then may isa pang emisaryo naman. Through a businessman. Ang nagbigay rin ng amount mas mababa dun sa isang binigay. Pero malaki pa rin. Okay. Pang retirees. Many times over siguro. Many times Ilang over. figures? 10 figures eh. Grabe! Wow! Kaya na calculator ko yun Maraming zero. So yun. Pero sabi ko nga, hindi tayo ganyan. Nakikita ko yung thought bubble ni Prof. Guido eh. Parang sana ako na lang ang nag-file. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.